Hey guys, what's up? My name is Sean Winin. Today, tara, pag-usapan nga natin itong actually napanood natin kanina. No? Maniwala kayo sa hindi guys, even before pa itong makita o mapanood sa news. Yung video na kumakala tungkol sa tupad scam, napanood ko na ilang araw nang lumipas. Siyempre, it's like what I said, hindi po ako lagi ang unang maglalabas niyan. Kung ano man yung mga dumarating at nakakarating sa amin, hindi po ako ang unang maglalabas niyan. Hahayaan ko muna yung ibang tao while we are verifying and confirming. Pero pag nagsalita na po ang mga politiko, gaya nito ni JV Ejercito, then that's the time na tayo ay magsasalita na rin. So magpa-participate po tayo sa isang public discourse, di ba? Anyhow, even before we get into this, makikita nyo dito sa caption, natagpuan na, idol ni Idol sa pagiging epal sa mga tupad payout, ang kakapal. Diba? So kung maalala nyo nga guys, nagkaroon ng video rito si Attorney Claire. Kailan ba? About 3 weeks ago. No? Naging commentary video ito ni Attorney Claire. So mag-review tayo. Panoorin muna natin yung ibang parts ng video ni Attorney Claire. Kinukupit po yung 6,000 at yung alam ko po bawal. It is not the politicians. The politicians are supposed to do legislation. The politicians are supposed to manage the affairs of the local government. Di na kayo kailangan magpahaba dahil sumasang-ayon ako sa inyo. At ano sabi rito sa nilagay ni Attorney Claire? Ayon dito sa kanyang nilagay na post. Pangangalagaan dapat ng DOLE ang bilyones na ipinagkakatiwala sa kanila ng Kongreso para magkaroon ng trabaho ang mga nanghihikahos nating kababayan sa tulong ng tupad. Hindi dapat maggamit ng mga politiko ang tupad para magpasikat, kumuha ng boto o para paboran ang mga taong gusto nilang paboran. No? This was the statement of Raffy Tulfo back in 2022, November 15. No? DOLE budget deliberation. Okay? Pero ang tanong, ano nangyari kay Raffy Tulfo? Okay? Bakit bigla siyang sumama sa flock ng mga politiko na ginagamit ang mga programa ng gobyerno gaya ng tupad? Diba? Diretso. Dahil po sa inyo, idadraft nyo ako ng special provision para bawal na gawin yan at hindi na magbumowa sa LGU ang tupad. Siyempre, wala naman sa usapan yun. Ito talaga si Senator Loren Legarda, binigyan pa ng trabaho si Raffy Tulfo eh. Di pa ba enough na nagsalita siya doon? Kung nire-request ni Senator Loren Legarda na gumawa si Senator Raffy Tulfo ng mga special provisions para hindi na magkaroon pa ng MOA ang LGU sa tupad at ipagbawal talaga ang paggamit ng mga politiko o pagsakay ng politiko sa tupad program. Nasa na kaya yung special provision na yun na nire-request si Senator Loren Legarda na gawin mismo ni Senator Raffy Tulfo? Mukhang hindi ito nagawa. Kasi base sa latest na report na nakita natin ay nagkaroon ng pag-uusap si Senator Angara, si Senator Cheese at saka si Senator Loren Legarda tungkol sa expansion. At sila na ang gagawa ng special provisions para sa pagpapalawak ng tupad program. Kasi kung ginawa niya yung special provisions na yon na ipagbawal yung mga politiko na sumakay sa tupad program, so dapat hindi na ginagamit ngayon ni Senator Raffy Tulfo ang pagsakay sa tupad program. Dahil siya mismo ang nagpapabawal dito. Pero taliwas kasi ang nangyari. Ngayon, isa na siya sa mga politiko na gumagamit ng tupad program. Ginawa niya na rin na pumunta sa pagbibigay ng tupad payout. Nandoon yung kanyang larawan, nandun yung kanyang pangalan, at pinapadala niya ang kanyang anak sa seremonya ng pagbibigay ng payout. Balik natin guys. At pinapadala. So again, dito, this is very misleading. No? Yung sinasabi ni Raffy Tulfo na handog ni Idol Raffy Tulfo. Handog? Guys, kung i-interpretan natin to, no? Kung i-construe natin itong salitang handog, based dito sa buong context ng
ang tawag dito ng tarpaulin niya o ng publication mat niya, material. Office of Senator Raffy Tulfo - Dole. Bakit? Kung interpreting ko to ha, -Dole. May opisina na ba si Raffy Tulfo sa loob ng Dole? Diba? Handog ni Senator Raffy Tulfo. Kailan pa nagkaroon ng pondo si Raffy Tulfo para magbigay sa tupad? Akala ko ba may sariling funding ang Dole? So bakit manggagaling ang pondo ng tupad sa opisina ni Raffy Tulfo? Diba? If we're going to construe this. Now, bakit nga ba naging ganyan si Raffy Tulfo? Paano nangyari na naging ganyan siya? Nakita niyo naman yung statement niya nung una, di ba? Ibang-iba. Na, balikan natin. Siya nagsabi nito. Palakihin natin, guys. Pangalagaan dapat ng Dole ang bilyones na ipinagkakatiwala sa kanila ng Kongreso para magkaroon ng trabaho ang mga naghihikalos nating kababayan sa tulong ng tupad. So obviously, dito sa budget deliberation, ayan, sinasabi rito, malinaw na galing sa bibig ni Raffy Tulfo na binibigyan nila ng pondo ang Dole para sa tupad. Ngayon, kung babalikan natin yung tarpaulin, bakit sinasabi doon ni Raffy Tulfo na handog? Diba? Balikan natin. Handog ni Senator Raffy Tulfo. So parang lumalabas dito na si Raffy Tulfo nagpupondo ng tupad. Diyan sa payout na yan, sa LGU ng Pilar. Ngayon, after natin mapanood, eto, dito ko naisip, hindi mo naman pala masisisi yung isa Si Idol Bakit? Eto galing sa bibig niya Diba? Pakinggan natin. Sabi po nitong si San Juan Mayor Francis Zamora, kinu-question niya kung totoo ba yung video na ipiniresinta nyo, yung nakiklaim na nagkakaroon nga ng kickback doon sa tupad program sa San Juan City. At ang sabi niya, dapat daw merong sinumpaang salaysay at kinu-question niya yung hindi daw verified yung video. Una sa lahat, as much as possible, at Sally, napansin nyo, bihira ko na nga, iniiwasan kong maglabas ng issue tungkol sa San Juan because sasabihin, because of political. No? Mm-hmm. Sige nga, sabihin mo sa amin, Senator JV Ejercito. Hindi ba pamumulitika itong ginagawa mo? Alam naman namin, political adversary kami ni Zamora, ng mga Zamora. Kaya nga tsaka every time maglalabas, mayroon akong ilalabas tungkol na i-raise na issue tungkol sa San Juan, ang binabawian kasi yung mga tao nakakaawa. No? Lalo na yung mga hindi nakakampi, mga dati naming mga tauhan, yun ang binabawian. Kaya nga, iniiwasan ko na lang kahit na meron nakikita minsan, para lang wag maipit, para wag gipitin. Yung... Alam mo sa tingin ko eto guys, no? The mere fact na hindi, na wala na ang bango nyo sa San Juan, isa lang ibig sabihin yan. Majority ng mga taga San Juan is sick and tired of you people. Diba? Bakit magkakaroon ng opportunity ang isang Zamora kung naging satisfied ang mga tao ng San Juan sa pamamalakad ng mga ehersito? Diba? I think they got sick and tired of you. Yung mga tao, lalo yung mga supporters natin noon. Ito po, marami na ho nangyayari talagang kababalaghan sa San Juan. Kaya lang ako'y nalulungkot, hindi ko na matiis dahil this is my challenge to JV Ejercito, no? If really he believes that there are anomalies happening within the LGU of San Juan, I dare him to file a complaint against Mayor Zamora sa ombudsman, whatever that is, na nakikita niya na violate ni Zamora bilang isang public official. Hindi yung mga ganitong klaseng I find this very cheap, sa totoo lang.
ang TUPAD, ang AIX, these are social programs that are intended to help the poorest of the poor, no? Ito nga para talaga sa yung talagang pinakamahirap, nasa laylayan, no? Kaya nalulungkot ako na malaman na ito'y ginagamit for political purposes, no? Take note. Siya na rin na nagsabi. Ito daw ay ginagamit for political purposes. Ang sa akin, if this is also a national issue, hindi lang ito parochial issue, because if it can happen in the heart of Metro Manila, which is San Juan, all the more it can happen in the different parts of the country because... Oh, saan ba nagde-distribute si Raffy Tulfo? Hindi ba sa Cebu? Hindi ba saan namigay yung kapatid niya, si Wanda? Ng relief goods? Pwede pala yun. Isang sibilyan, isang pribadong tao, sumasawsaw sa pamimigay ng ayuda ng gobyerno. Ang kupad kasi at AIX, pang payout na ito, cash ito eh. It's really prone to temptation, no? Talagang ano. Alam mo, eto guys, no? You can correct me if I'm wrong about this. Meron ako nabasa na supposedly itong tatanggapin ng mga beneficiaries ng TUPAD. Okay? Supposedly, matatanggap nila yan sa cash card nila. They're not supposed to receive it as cash. Pero bakit ang nangyayari? Binabayaran sila in cash. Ito, I don't know guys if you can picture this out in your mind, no? Alam mo yung parang nagbato ka ng, what do you call that? Manok sa gitna ng desert wherein yung desert na yon is infested ng vulture. So yung manok na yon, ay binato mo sa gitna ng desert, yun yung perang pondo ng mga sinasabi ni JV Ejercito rito na TUPAD, AIX ba yan or what? Yun. Tapos, yung mga politiko, sila yung mga vulture who's going to attack the chicken. Okay? At talagang kakainin nila to the point na mamatay yung chicken. Kailangan gawa ng paraan talaga ng safeguards ng DSWD at halimbawa ng DOLE kung paano ang maiiwasan na ito ay ma-expose to temptation at Alam mo, he's trying to be, he's trying to be polite na hindi babagay sa kanya. Safeguard, unang-una sa lahat, hindi dapat pinapadaan sa mga politiko ito. Dapat ito ay pinapadaan saan. Kasi ganito guys, nangyayari yan, no? I-release ni DOLE ang pondo. Yung pondo na ni-release na yan, isasubmit nila yan for audit sa COA. Now, the question is, kung magkano ba yung ni-release nilang pera, yun ba yung enough, okay, or yun ba exactly ang natatanggap ng mga kababayan natin na beneficiaries ng TUPAD? Sa sinasabi nito ni Senator JB Ejercito, hindi. Sa mga ganitong paraan. Siyempre nakakalungkot na yung 7.5 na dapat nakukuha sa TUPAD, 1,000 lang yung nakukuha doon sa beneficiary at nakapangalan. Actually, nalaman namin ito at na-verify. Take note of this. Take note of this. Kasi for 2 years, halos 1.5 years, hindi kami makapasok sa San Juan. No? Hindi kami pinahiram ng mga facilities. Dahil gusto rin namin magbigay ng TUPAD or AIX. Gusto nilang magbigay ng TUPAD or AIX. Okay, so, rewind tayo ng bahagya. Asaan na yun? Sa statement ni Raffy Tulfo. So, ayon dito kay Raffy Tulfo, no? Kung titingnan nga natin sa naging statement niya last November 15, 2022. Ayon sa kanya, pinagkakalooban niyo raw ng pondo ang DOLE. Okay? Para sa TUPAD. Bakit kaya gusto ng mga ehersito, gaya nito ni JV Ejercito at ni Senator Jingo Estrada? Bakit kailangan nilang mag-omepal?
Ano ang kinalaman nyo sa ginagawa ng DOLE tungkol sa tupad? Ako, pati si Senator Jinggoy, intern Senator Grace po, nakatikim din. O, diba? Sino pang tao sa Congress? Okay, take note ha. Sino pa kayang tao sa Congress ang hindi nakaka-participate sa tupad? Feeling ko lahat na yata ng congressman dyan eh. Hindi ko pa naman nakikita si Bato. Si Bongo, yes. Kaya nakakadismaya. Hindi ko pa nakikita si Chis Escudero. Diba? Joel Villanueva, wala pa. Win Gatchalian, meron na ba? I don't know. Wala. Wala pa ako nakikita. Diba? Ito, galing na mismo sa bibig niya eh. Na nagpa-participate sila sa ng tupad at saka IX eh. Now, ang tanong, yung pera bang ipinamimigay nyo sa beneficiaries ng tupad galing sa pondo ng opisina nyo o galing sa pondo ng DOLE? We want to understand that. Kasi kung meron kayo nilalabas sa pondo ng opisina nyo para ibigay para as tupad, di ba? Palibhasa kasi kayo dyan sa, what do you call that? Sa Congress, yung pag-audit ng MOOE nyo is by certificate lang. Di ba? Ngayon, hindi natin, again, babalikan natin, hindi rin natin pala masisisi si Raffy Tulfo kung bakit gano'n na lang siya ka-politiko pagdating sa pamimigay ng tupad. Meron pala sinusundan ng yapak eh. Even nung nagsalita si Raffy Tulfo tungkol dun sa wala raw karapatan ang mga resource person na magtaas ng boses, kundi sila, narinig din pala kasi kay Senator Tolentino. Kayong mga matatagal na dyan, kayo pa yung nagiging masamang ehemplo sa mga neophyte ninyo. Binabati ko si Raffy Tulfo sa pagiging epal niya sa pamimigay ng tupad, dahil pala sinusundan yung mga yapak nitong mga to. Hindi ho kami makapasok. So nagawa namin ng paraan late last year doon na lang po sa bahay namin at sa isa pang lugar na nakapagbigay kami finally ng tupad and AIX. Mm-hmm. Doon namin narinig, doon ko na yun nga yung tanong ko eh. Bakit kayo namimigay ng tupad at AIX? Meron bang nanggagaling sa pondo? Meron bang nanggagaling sa pondo ng opisina nyo na ipinamimigay sa tupad? Kung meron din, okay, we understand. Pero kung wala, bakit kayo namimigay? Ikaw na rin yung nagsabi. Yung participation ng mga politiko diyan sa pamimigay at pagdidistribute ng payout is nagiging source ng tukso, nagiging source of corruption. So, sino ba talaga ang dapat namimigay ng DOLE payout, tupad payout? Mga taga-DOLE o kayo mga politiko? Diba? Na, meron palang ganitong nangyayaring kababalagan. Ang sabi ng mga beneficiary, ay, buti ho sa inyo, buo. Mm-hmm. Yun ang sinabi, buti po sa inyo, buo nakukuha. So, doon lumabas at nalaman na yung pong binibigay sa kabila, sabi nila, may kaltas. Mm-hmm. At yun nga, nakakalungkot. At itong video talaga nakuha na take down na at nakuha ito sa mga San Juan groups. Anyway, sa akin, this is just a clear pamumulitika ni JB Ejercito kay Zamora, kay Mayor Zamora. Kung ako sa kanya, if really he intends if he thinks na yung kanyang sinasabi may weight o may laman or may sense, mag-file siya ng kaso against kay Zamora, hindi nagsasalita siya ng ganyan. Kasi yung paninira niya ngayon kay Zamora, by the way guys, I'm not a pro-Zamora, I'm not from Pasig. I don't give a shit, San Juan. I don't give a shit kung anong ginagawa ni Zamora dyan sa San Juan. Ang sinasabi ko lang, kung meron siyang kayang patunayan, dyan sa sinasabi niya, kung kaya niyang patunayan yan, mag-file siya. Diba? Mag-file siya ng kaso laban kay Zamora. Pangalawa,
dapat ang DOLE at saka ang DSWD, magkaroon kayo ng policy na hindi dapat pinakikailaman ng mga politiko ang pamimigay ng tupad at saka ng AIX. Imagine niyo. Mismo na nga si JB Rersito nagsabi, dahil cash nga yan, pinamimigay dyan, nagkakaroon ng temptation ang mga politiko. Alam na alam niya, di ba? Bakit? Kasi namigay na siya ng payout. Payout na hindi naman siya dapat nandun. Bakit? Dahil yung payout na binibigay, number one, kung tungkol sa tupad, pinaghihirapan po yan ng mga beneficiary. Hindi po nila yung dinadampot. Hindi po sila pupunta dyan para hingin yung pera na yan. Hindi naman po sila magkakaroon ng pera na yan kung hindi nila pinagtrabahuhan yan. Diba? Tapos, i-grab ninyo, i-credit grab nyo na nagmamalasakit kayo sa mahihirap. Yung mga gaya nito, ito mga hindi nyo dapat binoboto. Lantaran ng pamumulitika, lantaran ng pagiging epal. Kay Raffy Tulfo na galing. Trabaho daw, hindi daw trabaho ng mga congressman o kaya ng mga senador ang mamigay. Tapos ganyan kayo. Pinagmalaki mo pa na pag kayo namigay, buong binibigay nyo. Kung tutuusin, hindi ka dapat namimigay sa kanila eh. Hindi ikaw ang proper authority to disburse yung cash ng payout. Sige nga. Oh, gaano pa karaming kababayan natin ang naluloko tungkol dyan. Kung ako sa inyo, mag-file kayo ng complaint. 'Di ba? Mag-file kayo ng complaint. Punta kayo ng DOLE, ireklamo nyo na ito lang yung natanggap ninyo. Or mag-inquire kayo sa DOLE. 'Di ba? Tapos filean nyo ng kaso sa ombudsman, yung mga politiko nyo. Kasi pag nanakaw yan eh. Kung hindi nyo natanggap ng buo, yung supposedly matatanggap nyo, then alam nyo na yung kailangan nyong gawin. 'Di ba? Mag-file kayo ng complaint sa DOLE. Imbestiga naman yan ng DOLE. Oh. 'Di ba nakakasuka? Yung pinagmalaki mo pa na namimigay, isa ka sa mga namimigay ng tupad. Tapos ang gagamitin mong pondo, yung pondo ng ng DOLE. 'Di ba nakakatawa yung mga ganyang politiko? Yung mga ganyang tactics nyo, ginagaya tuloy ng mga neophyte ninyo. Isa rin tatanga-tangan sumusunod sa mga yapak nyo kahit alam niya ng mali. Siya na nagsabi na, ito yung salita nyo. Hindi dapat nagagamit ng mga politiko ang tupad para magpasikat, kumuha ng boto at para paboran ang mga taong gusto nilang paboran. Raffy Tulfo nagsabi niyan. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-share nyo na rin yung thoughts nyo. Ano masasabi nyo rito? So ngayon, maintindihan na natin kung bakit ganyan ka-politiko na ngayon si Raffy Tulfo. Ang akala natin, akala natin based on observation dito sa mga nangyayari sa loob ng Senate. Ang pagkakaalam natin, itong si Idel, inumpluwensyahan niya yung mga kapwa niya senador na mag-astang kanto. Hindi eh. Iba na natututunan ni Raffy Tulfo dyan sa loob eh. Diba? Maging politiko, maging Mr. Grandstanding at kung ano-ano pa. Anyway, I'll see you in my next video. Bye guys!